Nagkaharap po ang mga warships ng China at ng Pilipinas dyan po sa West Philippine Sea dahil ang bansang China po ay nagpadala umano ng tatlong warships nila, mga vessels o mga barko ng Navy ng China dyan po sa West Philippine Sea malapit po sa Scarborough Shoal. Kung ganun, kung vessels ng Navy, mga kaistorya, karaniwan, warship po yan. At agad po na umaksyon ang gobyerno natin, nagpadala po doon ng mga warships din po natin. Ano ho, mga kaistorya. At isa pa pong balita na sinasabi ng mga eksperto, ito umanong ginawang ito ng China ay isang hayagang paglabag sa international law. Abay, hindi lang yan sa international law. Kung hindi yan ay isang hayagang pangwawalang hiya sa Pilipinas. At dagdag pa po na balita mga kaistorya, hinarang ng Philippine Coast Guard ang Coast Guard naman ng China sa karagatan din po natin. At isa pang balita, ang Pilipinas umano ay bibili pa ng isang mala-iron dome air defense mula sa Israel. Aba, magandang balita yan mga kaistorya. At dagdag pang balita, kasalukuyan na pong isinasagawa ng Kamara ang investigasyon sa pagpapakalat po ng mga fake news or disinformation online. At yung mga inimbestigahan po na mga vloggers ay marami umanong hindi dumalo. At kung makikita umano ng komite ng House of Representatives, mga kaistorya na nag-iimbestiga dyan, kung makikita umano nila na hindi makatwiran ang dahilan ng mga vloggers na ito, ay padadalhan po sila mga kaistorya ng show cause order. Ibig sabihin, kung hindi pa sila dyan tutugon ay maaari silang makontempt. Yan po ang mga balita at impormasyon na ibabahagi sa inyo ngayon ng inyong kaistorya. Pakishare po at pakilike. At sa mga bagong viewers po natin, kung gusto ninyo ang mga ganitong klase ng content ay maaari po kayong mag-subscribe. Ibahagi ko na po sa inyo ang atin pong mga references. Ano po mga kaistorya? Ito na po, pagkatapos ay palalakihin ko pa. Philippine News Agency. BRP Jose Rizal keeping tabs. Chinese ships of Baho de Masinloc. Minomonitor po ng warships po. Warship po yan mga kaistorya. Pumunta doon. Akala nila masisindak nila ang mga Pilipino. Abay hindi. na kapag sila pumasok sa bakuran natin ay babaliwalain na lamang natin na tayo tatanghod na lang, titingin na lang. Nagkakamali sila mga kaistorya. Guided missile frigate. Kita ninyo, warship guided missile pa. BRP Jose Rizal is keeping close watch on 3 China's People's Liberation Army Navy vessels spotted off Baho de Masinloc in the West Philippine Sea on Monday, the Naval Forces Northern Luzon said. Salamat naman, hindi nagpapabaya ang Navy natin. Yan ba yung sinasabing takot ang kasundaluhan natin? Nagkakamali po kayo. Anytime po ay handang lumaban, handang makipaglaban ang mga kasundaluhan natin. Kung yun nga pong mga Pinoy, nakaraniwang kagaya natin, gigil na tayo, gusto na nating lumaban, ano pa kaya ang mga kasundaluhan natin na hasang-hasa at bihasang-bihasa sa labanan kumpara po sa mga sundalo ng China na wala namang karanasan sa modernong labanan? Ay di po ba'y totoo yan? At ayun ang mga sinasabi ng mga eksperto, mga kaistorya. Nagpipigil lang din yan. Anytime po na yan ay paputukan ng pwersa ng China, makikita nila ang totoong tapang ng mga Pilipino. Abay, sasabihin, hindi nasisindak ang China ganito, ganyan. Ito na lang kung gusto talaga ng China ng giyera, umpisahan na nila, magpaputok na sila. Kalukuhan lang yung pambabraso nilang yan. Ang totoo po, mahina ang China sa loob ng bansa nila. Maraming kabulukan yan. Taktika lang po nila yan. Dahil kung talagang manggigiyera ang China, kung talagang matapang yan, kung talagang palaban yan, dapat noon pa sila nagpaputok para magkaalaman na. Ay bakit hindi gumagamit ng armas? Takot. Yun ang totoo noon. In a statement, NFNL said that Filipino ship was conducting regular maritime and sovereignty patrol. Hindi po iniiwan ng Navy at Coast Guard natin, mga kaistorya, ang West Philippine Sea. Ito pa, karagdagang balita tungkol po dyan.
West Mindanao Command tracking movement of 3 Chinese vessels in PH waters, Zamboanga City, Zamboanga del Sur. The Western Mindanao Command is tracking the movement. Kala nila mga kaistorya, hahayaan lang sila. Huwag silang magkamali. Ha? Pinasok na nga tayo sa bakuran natin, tapos ano pa? Tayo pa ba ang wawalang hiyain? Pababayaan lang natin, nagkakamali sila. Ha? Kaya lang po ganyan, mga kaistorya, ang ginagawa ng Coast Guard natin at ng Navy natin ay sapagkat ayaw po ngayon ng gobyerno natin na tayo ang mauna. Ha? Na maging dahilan upang magkaroon ng mataas na uri ng labanan dahil ang order po ng administrasyon ay pahupain ang tensyon. Pero hindi ibig sabihin tayo duwag. Ayaw lang po ng gobyerno natin na tayo po ay mahulog sa patibong ng China. Patibong po yan. Huwag kayong makikinig sa mga pro-China at sa mga propaganda ng China. Patibong yan. Gusto ng China, mga kaistorya, tayo ang unang magpaputok para may maidadahilan sila sa mundo na tayo ang nag-umpisa ng kaguluhan. Ano ho, mga kaistorya, ito pa, isa pang magandang balita na katibayan na hindi nagpapabaya ang puwersa natin, ang first line of defense natin, ang Philippine Coast Guard, hinarang barko ng China sa Pangasinan. Latest po ang mga balita na yan, mga kaistoryahan. Namataan ng Philippine Coast Guard ang 2 barko ng Chinese Coast Guard na pumasok sa Exclusive Economic Zone o teritoryo ng bansa nitong linggo, Pebrero 2. Ayon kay Commodore J. Tariela, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea, sa pamamagitan ng Dark Vessel Detection Program ay na-detect nila yung 2 barko na yun, mga kaistorya, no? Ng China. Ipinadala ng Philippine Coast Guard ang BRP Cabra at BRP Bagakay sa Bulinaw, Pangasinan para aksyonan ang ginawa ng China. Kamakailan lamang ay tinaboy din ng PCG ang tinaguriang monster ship ng China habang tinatangkang lumapit sa baybayin ng Zambales. Kita ninyo? Ha? Ito pa po, mga kaistorya. Philippine Marine Corps could purchase Israeli Spider air defense missile system to protect key military installations. Tama ito. Ito po ay napapanahon na aksyon ng gobyerno natin. Ito pong Spider air defense missile system na ito ay ang kayang gawin nito, mga kaistorya, at ang purpose nito ay kagaya ng Iron Dome air defense ng Israel. Oho, mga kaistorya, pang-intercept din po ito ng mga aircraft at ng mga guided missile. Oo, mga kaistorya. And actually, meron na po tayo na yan, sinasabi sa balita, ito'y bibili pa tayo at ito po, mga kaistorya, ang purpose ay para proteksyonan ang mga military installations natin. Kagaya ng mga military bases at saka po, mga kaistorya, nung kinalalagyan po ng mga missiles natin, kagaya ng ng BrahMos missile installation natin at saka po, mga kaistorya, ng Typhoon missile system na nandito po sa Pilipinas. Ano ho, palakihin ko, mga kaistorya. Salamat naman kung ganon. As reported Rio, ewan ko kung tamang pronunciation ko, kahinaan ko talaga, aminado po ako. On February 2, 2025, the Philippine Marine Corps is evaluating the Israeli Spider SRER surface-to-air missile system for its shore-based air defense system, aligning with the Philippine Air Force's existing Spider MR systems. This system is being considered to protect, eto na ha, to protect, ayan po the Coastal Defense Regiment's BrahMos anti-ship missile batteries. Tama yung sinasabi ko sa inyo, mga ka-story. As the 4th Marine Brigade recently displayed models of the Spider air defense system in unit colors at Camp Cape Bujidor. Ewan ko kung tama ulit ang pronunciation ko dyan. Pagpasensyahan po ninyo. Ayan po yun, mga ka-story. Ay salamat naman kung ganun. The Philippine Air Force previously procured, nakabili na po tayo yan, meron na tayo. Nung magdadagdag pa, ibig sabihin, 3 batteries of the Spider MR air defense system from the Israeli company Rafael Advanced Defense System under a contract valued at approximately $141 million. Mahal pala ito, mga ka-istorya. Kurakutin na lang kaya yan ng administrasyon kung kagaya ng sinasabi ng mga kapapaitan na kurakot daw ang administrasyon. Eh di sana kinurakot na lang nila yan. Ano, mga kaistorya. Bibili pa. 'Di ba, mga kaistorya? Oh.
Hindi kinukurakot, binibili po, pinalalakas ang armed forces po natin. 'Di ba mga kaistorya, ito tingnan ninyo mala-Iron Dome talaga 'yan kasi ito po mga kaistorya yung Iron Dome ng Israel, ang purpose po niyan mga kaistorya ay air defense, ayan po, oh, mababasa niyo naman ano. So pareho lamang po ang functions niyan, okey. Dagdag na balita para sa mga pinaka-latest talaga na pangyayari dahil ongoing po mga kaistorya ang imbestigasyon ng komite diyan sa Kamara sa mga online disinformation and fake news. Ito na po mga kaistorya. Ito po ay post ni Tina Panganiban Perez sa X. Ang sabi, the TRICOM is now going through the list of absent vloggers and their reasons for not attending. If the reason given was not valid, a show cause order will be issued to the vlogger. Marami pong hindi umattend. Marami. Kakarampot lang yung tumugon. Ang sabi ng TRICOM, mga kaistorya, kung hindi naman makatwiran ang dahilan kaya hindi sila naka-attend, padadalhan sila ng show cause order. Hindi nila pwedeng baliwalain ang isang show cause order, mga kaistorya, dahil maaari sila diyang makontempt. Tuloy, ito pa, si Tina Panganiban Perez uli. Barbers, this hearing seeks to establish a regulatory framework for social media. Our goal is to develop a code of conduct for content creators, ensuring accountability and ethical responsibility in this rapidly evolving digital space. Ito napakaganda nito. Sana nga ay makagawa ng code of conduct para sa mga content creators, sa mga influencers, or sa mga vloggers. Para may nasusundan po mga kaistorya na gabay. Para hindi umaabuso. Kasi, ang dahilan ng mga content creators, ng mga vloggers, mga kaistorya, ng mga influencers na umaatake sa gobyerno, ay freedom of speech. Inaabuso nila. Samantalang, ang freedom of speech ay hindi mo maaaring gamitin upang sirain, pasamain ang imahe ng gobyerno o ng sinumang nasa gobyerno. Lalo na kung ang isang content creators o vlogger o influencer ay nagpa-fabricate ng hindi magandang kwento para lamang masiraan ang nasa gobyerno. Hindi po maaaring ipangsangkalan ang freedom of speech. Inaabuso nila eh. Kaya tama kung may code of conduct kagaya po ng mga journalist, ng mga nasa mainstream media. Ako'y pabor po dyan. Pabor po ako sa purpose at sa investigasyon ng TRICOM. Mga kaistorya, tama yung ginagawa nila na yan. Kasi talaga naman po dito sa Pilipinas, talamak ang pang-aabuso sa freedom of speech. Sa halip na makipagtulungan sa gobyerno, sa halip na sumuporta sa gobyerno para maresolba ang mga problema ng bayan, inaabuso nila, ginagamit nila ang freedom of speech para atakihin po ang nasa gobyerno. Saan ka naman nakakita? Vlogger ka lang. Minumura mo ang presidente, ang first lady, ang vice president, ang Speaker of the House. Saan ka nakakita ng ganyan? Wala ng galang, wala ng respeto. Nakakahiya yan. Yang ganyan sa international community nakikita, ganyan pala sa ang mga Pilipino, no? Sa Pilipinas, ganyan pala yung mga opisyal ng gobyerno, pwede mong murahin, pwede mo palang walang hiyain. Aba, sa Pilipinas pala, pwede kang gumawa ng kwento, kahit hindi totoo, masiraan mo lang yung nasa gobyerno, pwede pala yun. Di ba nakakahiya? Kaya tama na may code of conduct para may gabay. At kung lumabag, mananagot. Tama yan. Sang-ayon po ako dyan. Suportado ko po yan, mga kaistorya. Tama yan. Tuloy. Si Tina Panganiban Perez po ulit. Basahin ko po, palakihin ko. Barbers. In recent years, we have witnessed the alarming rise of trolls. Totoo yan. Talamak yung mga trolls na yan. Sa social media, totoo yan.
Actually, ito may mga grupo na sumusuporta po sa isang partido, na pati po yung mga pages at mga groups sa Facebook na wala namang hindi naman politics related, pinapasok nila, nagpo-post sila dun, masiraan lang ang nasa gobyerno. Kagaya nung mga group sa mga constructions at sa mga basta nakikita ko po, nagpo-post dun, hindi na yun politics related, bakit hanggang dun nandun sila? Mga trolls nga. Totoo yan mga kaistorya. Talagang malawak ang kilusan po nila. Kaya tama, ang ginagawa ng TRICOM, kaya ako nasabi na suportado ko yan. Maganda yan. Basahin natin uli sa simula. Barbers, in recent years, we have witnessed the alarming rise of trolls, vloggers, and malicious online creators or online actors who, under the guise of exercising free speech, yan yung ginagamit nila Ha? Kaya siguro mag-craft ng batas. At yan pong code of conduct na yan. At kung may umabos at lumabag, parusahan. Hindi pwedeng ginagamit ang freedom of speech tapos wala lang. Hindi maganda yun. Systematically spread fake news and engage in character assassination. And speaking of character assassination, ako'y may dedicated content dyan. Ang character assassination po mga kaistorya ay isang galaw na planado. Yan po mga kaistorya ay nakalatag. Nakaplano po yan. Kumbaga parang may format po yan. Oo. At yan po ay intended to destroy a certain personality karaniwan sa politika o kaya ay sa gobyerno. Planado yan. Ang character assassination, may aktor dyan na sumisira. At sa likod ng aktor na yon, mga kaistorya, may tao pa ron na siyang nasa likod niya. Ganyan ang character assassination. Kaya tama. Tama lang na i-address na po ng gobyerno yan dahil talamak na inabuso na The House TRICOM on Tuesday begins its public hearing regarding the spread of fake news and disinformation. Di ba Tuesday ngayon? Ngayon yung ako kasi ayaw ko nang mismo yung hearing ang isi-share ko sa inyo kasi mahaba yan. Mahaba yun. Minsan nga inaabot pa ng gabi. Only 3 attended. Okay, ninyo, 3 lang ang nag-attend out of 41 social media personalities na inimbitahan. 3 lang yung umattend. According to the committee secretary, some of them sent their excuse letters. Tuloy. Bakit hindi sila umattend? Si Marian Enriquez naman po ito, post niya din sa X. Representative Barbers, this is no longer a mere issue of online criticism. What we are facing is a calculated effort to deceive. Talagang planado talaga ito Defame and discredit those who seek to uphold the truth. Pati nga Quadcom, ina-attack yan Mga mambabatas sa mababang kapulungan and expected ko pati TRICOM aatakihin nila yan. These trolls are mercenaries of disinformation, paid to disrupt. Mga bayaran po yan. Mga kumbaga naka-payroll, confuse and divide. Kinote dito ang sinabi ni Kong Barbers their mission is to drown out facts, distort the truth, and silence those who speak out against corruption and injustice. Kaya tama Dagdag na balita, Abante News Online. Hindi na hihintayin ng Office of the Secretary General ng Kamara de Representantes ang sinasabing ika-4 na impeachment complaint kay Vice President Sara Duterte dahil isusumiti na ngayong linggo ang 3 reklamo sa Office of the Speaker. Isusumiti na daw po kay Speaker Martin Romualdez yung 3 impeachment case na isinampa laban kay VP Sara Duterte. Ito pa po Pala says Marcos will not interfere with VP Sara Duterte impeachment. Hindi daw po makikialam ang Office of the President dyan sa impeachment na yan. Ang dahilan kasi po magkahiwalay po na independent body umano ang executive body at saka po ang House of Representative. Trabaho at karapatan umano
ng House of Representative na magsagawa ng ganyang klase ng investigasyon o impeachment case, mga kaistorya, at hindi yun pakikialaman ng Office of the President. Yan po ang sabi. Kasi nabasa ko na din yung post ng Presidential Communication Office sa kanilang page sa Meta, at kinote nila doon yung sinabi ni, kung di ako nagkakamali, ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Mga kaistorya. Dagdag pang balita, muli umanong bumaba ang halaga ng peso, Philippine peso kontra dolyar dahil sa taripa na ipinatupad po ni President Donald Trump ng Amerika. Sasabihin niya yan. Kasi kaya ko ito inagapan, magre-reklamo na naman yung mga kapapaitan dyan. Huwag niyong pangarapin na mapapantayan o kaya naman ay mauungusan ng Philippine peso ang US dollar dahil hindi papayag ang Amerika. Malabo. Kasi alam niyo mga kaistorya, gumagawa po ng ang Amerika para po ma-dominate ng US dollar ang world market. Oo. Kasi sila nga naman ang kinikilalang leader ng mundo eh. At yung mga ginagawang hakbangin ng Amerika para tumaas ang value ng dollar, ang implikasyon nun, ang epekto po nun, yung mga counterparts nila, na monetary, mga kaistorya, ay bumababa ang valuation, na-devaluate. Kagaya ng Philippine peso. Kaya may normal po yan ha. Normal yan kasi sa taripa na ipinapatupad ni Donald Trump. Hindi yung kakasalanan ng presidente ng Pilipinas. Mga kaistorya, nakakatawa kasi yung mga kapapaitan. Iwan! Nakapag-aral naman yung iba. Palagay ko alam naman nila. Ang purpose nga lang siraan ang nasa gobyerno. Minsan nakakatawang, nakakainis eh. Yan ang mga balita at impormasyon na maibabahagi sa inyo ng inyong kaistorya kasama ang ating opinion, kuro-kuro, kritisismo, mga kaistorya. Paki-share po at paki-like, at sa mga bagong viewers po natin, kung gusto ninyo ang mga ganitong klase ng content, ay maaari po kayong mag-subscribe. Salamat po sa inyong lahat ng mga sulit kaistorya natin sa buong mundo. Di ko na kayo isa-isahin pa. Mabuhay po kayong lahat. Shout out sa inyong lahat. Salamat sa walang sawa ninyong pagsuporta sa inyong lingkod. Sa lagi po ninyong pag-aabang, pag-like, pag-share, panunood at pakikinig sa mga content ng inyong kaistorya. Nagpapasalamat tayo higit sa lahat sa ating Panginoon. Muli ako po si Juan, istoryador ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito, ang bansang Pilipinas.